pinakatiwaling bansa sa Southeast Asia. Ikatlo na ang bansa sa mga may pinakamababang marka sa talamak na korupsyon. Mula sa flood control projects hanggang sa issue ng maletang pera. Malalim na ang problema ng korupsyon na sumasakal sa ekonomiya ng Pilipinas. Inilagay ang bansa sa ikatlong pwesto sa hanay ng mga sinasabing pinakatiwaling bansa sa rehiyon. Kulong na yan, mga kurako! Kulong na yan, mga kurako! Kulong na yan, mga kurako! Kulong na yan! Isigaw mo! Isigaw mo! Pilipinas gising! Huwag na tayo magiging ng isang mo! Isigaw mo! Isigaw mo! Isigaw mo! Isigaw mo! Katotohanan! Isigaw mo! Pilipinas gising! Huwag na tayo maging bihag ng isang buwan. Tuusin, hindi lang naman kami mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Sinong umaahon, tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakaluhog ka ba sa hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Sa patuloy na pagdinig sa Senado, at di naman o kinuro ang proyekto ng gobyerno. 491 projects. Ang batin natin ginagawa, paulit-ulit na lang ito ang bagong simula. Simula ng simula, bakit walang natatapos sa trasa pati lagi kutub ng swelas ng sapatos. Ilang beses na ako, ilang beses na pa ako, maging natin subukan at tulungan at umako, bumahagi sa bigat ng matagal na natin masarap tayo. Huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon at lalo na sa mismo mga nagpapalakad ng gobyerno. Na may mga mali-maletang pera, codename basura, na i-deliver daw sa ilang mga politiko na naglalaman di mano ng hindi lang bilyones, kundi bilyones na kickback mula sa pondo dapat ng bayan. Nakakapagod na maging mahirap.
pero tayo ang makikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin.